Breaking news! Groundbreaking ceremony ng bagong barracks ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Naku, China, gulat na gulit dito. Samantala, Pilipinas, patuloy ang pag-iit sa karapatan diyan sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Yun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, nandito na naman po ang inyong katropa para magbigay po ng impormasyon about sa West Philippine Sea. Good news, ito mga kababayan. Dahil ground breaking ceremony ng itinayong barracks ng Philippine Navy sa Pag-asa Island mga kababayan sa Kalayaan. Malaking tulong ito mga kababayan. Napakalaking tulong ito, no, ang paggawa ng barracks ng Philippine Navy sa Pag-asa Island. Lalo na, no, mga kababayan, sa ngayon, alam naman natin ngayon na talagang ang mga barko ng China ay paikot-ikot lang dyan sa West Philippine Sea. No? Kung mayroon po tayong barracks doon, lalo-lalo na ngayon, itong itatayo na barracks ng Philippine Navy ay makakatulong ito para maprotektahan ang ating mga teritoryo at mamonitor ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda dyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Kasi alam naman natin po mga kababayan na sa ngayon ang China ay may bagong ipinatupad na batas dyan sa West Philippine Sea. Ito nga yung sinasabi nilang magdi-detain ng mga trespasser o lumagpas sa kanilang mga dash line, no? Huliin nila at makukulong na 60 na araw mga kababayan. Dahil lang mga kababayan, maraming bansa ang umalma sa ganyang batas ng China. Kasi hindi ho nila sinusunod ang international na batas. No? Hindi nila sinusunod. Bali sila lang ho ang gumawa ng kanilang batas sa karagatan. Sila lang rin ang nag-aproba at sila lang din ngayon ang nagpapatupad. So kawawa naman ho ang mga maliliit na bansa. Katulad na lang ng Pilipinas. Okay lang sana mga kababayan kung wala ho silang inaangkin na teritoryo. Pero meron ho silang inaangkin eh. Ang Scarborough Shoal na yan mga kababayan ay inaangkin ho ng China, ang Ayungin Shoal. Inaangkin ng China na yan, nakanila daw yung teritoryo. No? O paano na lang mga kababayan kung lumagpas doon at mangisda ang ating mga kababayan doon at hulihin nila. Pero sa ngayon naman mga kababayan, wala pa ho tayong nababalitaan na may nahuli at nakulong na mga mangingisda. Dahil nandun ho palagi ang ating mga Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, Philippine Navy, para bantayan po at i-monitor ang mga mangingisda at nangingisda dun sa West Philippine Sea. At hindi lang yan, sa pagbabantay nila, sila din ho ay namamahagi ng tulong, subsidy oil, mga groceries, para sa mga mangingisda na nangingisda doon sa West Philippine Sea. So, pinoprotektahan nila ang ating mga mangingisda. So, sana no, sa lahat natin mga kababayan, ang pakikipaglaban ho kasi ng gobyerno dyan sa West Philippine Sea ay hindi naman ho yan makikipagyera. Taliwas po sa mga sinasabi ho ng mga pro-China na sinasabi ho nila makikipagyera daw si PBBM sa China. Hindi ho mga kababayan. Kasi ang lagi ho na sinasabi ng ating mahal na Pangulo, tayo po ay makikipaglaban dyan, no, ang atin lang karapatan. Ipaglaban ang ating karapatan, lalo na ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Yan lang. Hindi ho tayo makikipagyera. Igiit lang natin ang karapatan natin dyan. Huwag natin hayaan na manaig ang panginindak ng China, no, para lang makuha ang West Philippine Sea mga kababayan. May batas dyan eh. Kaya yan, ginagawa ng ating mahal na Pangulo para mga kababayan, no? Alam naman natin may international na batas at lahat na po yun na ginawa ng China ay naisampa na po yun lahat sa international, no? Sa UNCLOS para ma-resolve na yung
patuloy na panggigit ng China dyan sa West Philippine Sea. Yung patuloy na panghaharas nila, may balik yan sa kanila. Hayaan lang natin sila mga kababayan. Hanggat nandyan ho tayo at iginigit ho natin yung karapatan natin, dyan lang ho mga kababayan, pinapakita na ho natin na hindi ho tayo natatakot sa China. Hindi ho tayo nagpapakita na isusuko natin ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Bagkos, sa presensya palagi ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, sa presensya palagi ng mga Philippine Coast Guard dyan, so napapakita ho natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kahit anong pangbubuli o pangbobomba ng water cannon, hindi ho tumigil ang gobyerno sa pag-iit ng karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. May nakita po ba ang China na may daladalang mga armas dyan? Ang mga pro-China na yan na may daladalang armas ang ating mga Philippine Coast Guard na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea o water cannon? Di ba wala po? Gumanti ba ang Pilipinas? Hindi po mga kababayan. Wala hong nangyaring ganun. Kasi nga, iginigit lang natin ang karapatan natin dyan. Kung ano man ang desisyon ng internasyonal, dapat sundin ng mga bansa yung batas na itinatag nila. Yung international na yan o ang clause na yan, dapat sundin yan ng bawat bansa para wala kong kaguluhan na mangyayari. Paano kasi mga kababayan, hindi ho yan sinusunod ng China? Di ba? Eto mga kababayan, sa groundbreaking ceremony na itatayong barracks ng Philippine Navy sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, inaasahan ang mas pinalakas na presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Di ba? Sa pagtayo ng barracks ng Philippine Navy, inaasahan natin na talagang ito din magpapataas ng presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Ito yan mga kababayan. Siyempre, mga kababayan, maprotektahan ang ating mga teritoryo, mamonitor ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea kapag nandun ho kalagi ang ating Philippine Navy, mga kababayan. Di ba? So dapat, ito, ang ginagawa ko ngayon ng gobyerno, dapat sinusuportahan natin bawat Pilipino. Hindi naman ho tayo makikipaggera kahit China, hindi ho dyan makikipaggera mga kababayan. Sa nangyari ngayon sa bansa nila, paano pa makikipaggera yung China dyan? Sa nangyari sa kanila, di ba? Ano lang yan? Kumbaga, paninindak lang ng China yan. Ngayon, pag nasindak tayo at umalis tayo dyan sa mga teritoryo natin, wala hong mangyayari mga kababayan. Tayo ay kawawa. Mawawalan na tayo ng mga yaman dagat, mawawalan pa tayo ng ilan sa mga teritoryo natin. Diba? Yun lang po mga kababayan. Sa mga pro-China, alam naman natin na talagang ipinagtatanggulo nila yung China. Pero sana sa mga kababayan natin na mga nanonood, hindi ho tayo makikipagyera dyan sa China. Iginigit ho natin yung karapatan natin. Wala hong ganoon sinabing ating mahal na Pangulo. Ito, katulad po dito mga kababayan, panoorin nyo dyan sa screen, babasahin ko lang po Nangako ang Pilipinas na pananatilihin ang presensya nito sa Escuda Shoal para hindi maulit ang panatag Scarborough Shoal fiasco doon. Ayun. So, mananatili po ang presensya ng Pilipinas dyan sa Escuda Shoal. Alam naman natin ngayon na dyan talaga mga kababayan, madalas ang banggaan ng mga barko ng China at ng Philippine Navy. Sinabi naman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, habang ang tinatawag na monster ship ng China Coast Guard nagpapanatili na patuloy na presensya doon. So ayun, nandun kasi ang monster ship ng China. Paikot-ikot lang doon. So ano ba talaga ang gustong mangyari ng China mga kababayan? Mga kababayan, kung talagang ang China, kung sa kanila talaga yan, dapat dalhin na lang nila sa tamang proseso. Sumunod sila sa international na batas. Kasi total mga kababayan ay total siya sabi ho nilang kanila naman yan. Edi dalhin na lang sa pag-uusap o dalhin na lang sa international na batas. Kasi mga kababayan, ang international na batas, ayan ay patas. Kasi ang gusto kasi ng China, kung gaano kalaki ang lawak ng lupa nila, ay ganun din kalawak ang kanilang karagatan. Ay hindi naman pwede ganyan mga kababayan. Paano na lang pala ang Pilipinas? Kung ganun ho kalawak din ang kanilang lupa,
Ganon din kalawak yung karagatan nila. Aba, mga kababayan, hindi wala na karagatan ng Pilipinas sa lawak ng kalupaan ng China. Diba? Ganon kasi gusto nila mangyari. Diba? So yun po mga kababayan. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito at makukomento nyo? Maraming salamat at magandang araw po sa inyo. God bless.